No one is perfect. Kahit na ang isang wise man ay pwedeng magkaroon ng pagkakamali. Ang atin pong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, the unwiseness of the wise men. Ang mga kakulangan ng karunungan ng mga tinatawag nating matatalino at mga pantas. Salamat Diyos sapagkat kayo ay perfect. And because of you, we can aspire for betterment. Dahil sa inyong halimbawa, sa inyong kapangyarihan, maaari kami, Panginoon, na kumasenso, laging lumaki ang aming pag-iisip, ang naaabot ng aming puso. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakamali, punan niyo po ang aming mga kakulangan. At dalangin namin ngayon, Panginoon, pumayapa ang puso namin. We ask for peace so that we might enjoy your word. We ask you, Father, to take all thoughts at the feet of your Son, Jesus, so that we may learn from you. Gusto namin kayo ang aming tutukan na aming pansin. Palakasin niyo po aming katawan. Pagalingin niyo po aming mga karamdaman ng huwag maging sagabal para kami ay mapagpala niyo. Ganon din naman. Pagharian niyo ng kapayapaan ng aming puso. Payapain niyo aming nerves, O God. Teach us to have peace in your presence. Deal with us, teach us, and protect us from harm, from all works of evil men and evil spirits. Protect us from our own weaknesses, from our own foolishnesses, O God, and we pray that your wisdom will rule our lives. Be our speaker, bless your people, lift up your name. In the name of our Savior, our Lord, your Son, Jesus, we pray. The unwiseness of the wise men. Noon pong ang Panginoon ay kasisilang pa lamang, ay dinalaw siya ng mga tinatawag nating magi or wise men. Hindi naman napaka-exact na translation yung wise men. Kasi yung magi sa east ay maraming kahulugan. Maraming sila ay mga taong malalim, mataas ang pinag-aralan, may mga special talent, at kung minsan yung iba, meron pang kakaibang mga kapangyarihan na hindi karaniwan. Ito ang description ng mga dumalaw sa Panginoon nung siya ay kasisilang pa lang or about 2 years old. Matthew 2:1-5. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied. So nung ang Panginoon ay kapapanganak pa lang, may mga kakaibang mga lalaki nagdatingan mula sa silangan. Kung atin pong susuriin, ang tawag natin ngayon, o tawag ng West, o ng Western civilization, sa kinalalagyan ng Jerusalem ay Middle East. Kasi sila ang sentro ng mundo, sabi nila. So meron sa kanilang Near East, Middle East, at tayo Far East. Far sa kanila, pero hindi tayo far sa atin. So pagka nasa Jerusalem ka, sinabing may mga bisita ka from the east, ibig sabihin, yung tinatawag na Far East pa ang pinanggalingan yan. Dahil east pa ng Middle East. Malay nyo, galing sa Cebu, no? O sa Leyte, yung mga wise men. Di natin alam, basta east pa of the Middle East. At ito ay nakaligalig, no? Sapagkat itong mga bisita may hinahanap, King of the Jews. What was the problem? There was a reigning king. Nandun si King Herod. Tapos may mga dumating na foreigner, hinahanap kung sino yung born King of the Jews. So palagay nyo, konting political problem lang ang malilikha niyan. Matthew 2:7-8. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." Itong mga wise men na ito, mula sa malayo nilang pinanggalingan, may sinundan silang tala. Isang bituin na pwede mong sundan sa makatuwid. Ito ay nagbibigay ng direksyon. At isa yan sa mga kakayahan ng mga magi na babasa nila ang kahulugan ng kilos ng mga heavenly bodies, mga formations, mga paglabas at pagtatago ng mga bituin. At sinundan nila, nakarating sila sa Jerusalem. Kung ano ang nangyari, pagdating sa Jerusalem, nagtanong-tanong sila sa mga taong bayan kung nasan yung ipinanganak na King of the Jews. Marahil, nung malapit na sila sa Jerusalem,
nawala yung bituin. Hindi nagpakita, natakpan ng ulap, ano man yun, hindi nila alam kung nasan yung eksaktong lugar. Nagtanong-tanong. Inaakala siguro nila na big news sa buong Israel that their king was born. So madaling itanong, nasa na yung ipinanganak na king ninyo? Walang nakakaalam. Everybody was clueless. Hanggang nadinig ng hari ang balita na may naghahanap ng king. Siya yung king. Natural, ipinatawag ang mga ito. And in their audience, sila ay nilito-lito ni Herod. Siyempre, politician to, magaling man lito. No? Sabi niya, kailan naman ninyo nakitang lumabas yung tala na yan? At nalaman niya, 2 years ago pa. Ipinatawag niya mga scholar, ang mga pare, ang mga relihiyoso. Kailan ba at saan ba ipapanganak yung tinatawag na King of the Jews? Sabi niya, sa Bethlehem. So meron siyang dalawang nakuha informasyon. 2 years ago, Bethlehem. Aha, sabi niya. At sabi niya doon sa mga wise men, sige, hanapin ninyo, pag nakita ninyo, balikan nyo ako, balitaan nyo ako, nang ako man makasamang sasamba. Matthew 2, 9-12. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Interestingly, as soon as they left Herod, nakita na naman nila itong tala. At naglalakad ito dapat. Kasi alam nyo, napakalapit ng Bethlehem sa Jerusalem. Ang lapit. Makamula lang dito, wala pa sa Alabang. Ang lapit-lapit. Kaya, kung masyadong mataas yung bituin, walang maituturong direksyon yon. Kailangan mababa. At doon daw ito tumigil sa ibabaw ng bahay na kinakalagyan ng bata. Verse 10, when they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So ibang ruta ang dinaanan nila dahil binigyan na sila ng babala ng Diyos, huwag na kayong babalik kay Herod. May masama siyang balak. Huwag nyo nang ituro pa kung saan yung address na kinakalagyan ng bata. Nagdala sila ng kanilang mga regalo, sumamba sila sa bata, binanggit si Mary, and interestingly, hindi malang nabanggit si Joseph. No? Matthew 2:16, when Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious. And he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Siyempre, nainip na sa palasyo yung Herod, walang bumabalik na wise men. Nalaman niya, nakaalis na pala, dumaan sa likod. They took the back door, at iyon ay nagpagalit sa kanya ng husto. At pagkatapos sabi niya, bueno, magpadala ng mga sundalo sa Bethlehem at mga kanugnog na barangay nito, hanapin lahat ang mga bata, 2 years and younger, lahat ng ipinanganak sa nakaraang 2 taon, patayin ang mga bata na to. So first, let's take a look at the wisdom of the wise men. They will not be called wise for nothing. They were wise because they recognized Jesus' star. Sa dinami-dami ba naman ng bitoy sa langit, makilala mong may isang special dyan at mayroong mensahe sa'yo, wise ka, kakaiba ka. They correctly read its message. And they traveled to worship Him, meaning Jesus. Pag sinami-rami niya mga letra na yan sa Biblia, nakakita ka ng isang mensahe. Nabasa mo ng tama, na-apply mo sa buhay mo, sinunod mo yung instruction, wise ka. Ang dami niyan eh. Alin dyan ang titingnan mo, alin ang babasahin mo, alin ang pag-aaralan mo. They were wise because they followed supernatural guidance. Sasabihin iba, kailangan wise ka. Ibig sabihin nila very practical, very down to earth. Pero itong mga wise men na tinatawag natin sa kwento, hindi sila ganun ka-practical o ka-down to earth, kaya mas mataas yung wisdom. Sinunod nila yung hindi sinusunod ng iba. Nakilala nila yung hindi nakikilala ng iba. Naglakbay sila. They invested time, talent, treasure para hanapin yung bata. Hindi madaling maglakbay nung araw, lalo may mga dala ka pa mga regalong ginto-ginto.
ang dami-dami mga tulisan, ang dami mga bandido, ang dami gusto magnakaw. So, hindi ganun kadali yun. Hindi madaling magbiyahe. Kung hindi ka mayaman, kaya mo bang magkaroon ng expedition? So, it was difficult, but they were wise. Nilampasan nila yung difficulty, sinunod nila yung spiritual guidance. So, they were from the east, meaning they were from afar. They traveled and they got to Jerusalem. They got so close to Bethlehem, just following the star. Now, let's take a look at the unwiseness of the wise men. Ano ba yung flaw? Ano yung weakness? Ano yung hindi kahanga-hanga at hindi masyadong matalino na ginawa nila? After following the star, big na yun, star, kakaibang tala, they consulted just a star. Simpleng star, meaning the people of Jerusalem. From above to below. Ang kinukuhanan na nila ng instruction, galing sa langit, sa kalangitan, bumaba pa sila, sa tao na lang sila kumuha ng instruction. Ang layo na ng narating nila eh. From their home country to Jerusalem, ilang hakbang na lang, Bethlehem na, nakarating na sila doon. Ano't nagtanong-tanong sila sa tao? Nagsimula ang biyahe nila, sumusunod sa heavenly guidance, ibinaba to human counsel. Anong naging bunga ng pagtatanong nila? By asking around, they attracted Herod's attention. In fact, they made him jealous and insecure. Wise daw sila, pero medyo tactless. Maglalakad ka ba naman sa mga bayan ng Kapitolyo na Jerusalem, hinahanap mo yung born king of the Jews, ayun yung palasyo, ang laki-laki, may ibang haring nakaupo doon. Hindi ka ba gumagawa ng gulo nun? Herod, also known as Herod the Great, was a Roman client king of Israel. Tatandaan po natin ang Israel noon ay hindi siya malaya. Siya ay nasa ilalim ng imperyo ng Roma, at Roma ang nag-a-appoint ng mga hari, maging ang hari ng Israel. Itong si Herod was not a genuine native. He was not a genuine Jew. Halo-halo ang dugo niya. In fact, hindi siya talaga Israelite in its fullest sense. Isa siyang foreigner who did not know the culture of Israel and did not know the prophecies nor the teachings. Kaya nung nabalitaan niya na may naghahanap ng king of the Jews, nabalisa siya, ano yun? Hindi ba ako ang king? At alam naman natin, ang mga Israelites, very nationalistic. Masabi lang na, ayan, ipinanganak na ang king natin. Mag-aalsa yan, lalabanan nila yung nakaupo doon na king na ini-appoint lang naman ng Rome. Natakot si Herod. In fact, Herod was described in some history books as a madman who murdered rabbis, great rabbis, and even members of his own family. Yun ang unwiseness ng wise men. Niligalig nila yung Herod na murderous pa naman ang nature. Kaya sabi sa Matthew 2:7, then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. So, Herod was unable to get sensitive information from them. Inilihim na inihayag sa kanila ng langit ang pagkakapanganak ni Jesus. Tala ang nagsabi. Sinundan na yung tala, ang lapit-lapit na, ang layo na ng narating, nagtanong-tanong pa sa mga tao. Naalaman tuloy ni Herod, gumulo ang istorya. Herod was able to get sensitive information not only from these magi, but also from Israel's chief priests and teachers of the law. Kaya mahirap yung advisor ka sa palasyo, advisor ka ng mga heads of state. Gagamitin lang pala yung advice mo, gagamitin lang yung karunungan mo, sa mali niyang gagawin. Nagiging deodorant ka ng palasyo. Kaya dapat ang mga propeta hindi masyado nakikiklose sa mga nasa mga palasyo. Dahil magiging tagapagpabango ka ng mga bantot ng isang administrasyon. Diba? So, distant ka lang. Hindi ka dapat laging nandun. So, tinanong siya, nalaman tuloy ni Herod, time and place. What else did he need? He was greatly troubled, and the Bible says all of Jerusalem with him. Ibig sabihin, all of the official dom. Lahat ng mawawalan kung sakaling umupo sa trono yung tinatawag na tunay na hari ng Israel. So Herod, very, very cunningly, sent them to Bethlehem. Matthew 2:7, then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star appeared. And then he deceived them. Sige, pumunta kayo, textan nyo ako agad. Pag nakita nyo,
Darating ako, magwo-worship din. What was the unwiseness of the wise men? They did not need to consult people. They did not need to consult Herod. May star na nga na-guide sa kanila, but ibinaba pa nila yung standards. Matthew 2:9, after they had heard the king, they went on their way, and the star that they had seen in the east went ahead of them, until it stopped over the place where the child was. Kita nyo, lumabas naman yung star uli. The star led and continued to guide them. It was not the guidance of the people of Jerusalem. It was not even a guidance from the priests. It was not a guidance from Herod that showed the exact address. It was still the star. They had no need to talk to the people. What were the results of the wise men's unwiseness? Ano naging bunga nang di nila pag-a-apply ng karunungan nila this time? Herod's fury was ignited. Herod identified Jesus' location and age and decreed a massacre. Kamassacre tuloy. Matthew 2:16, when Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious. Dalawa ang nakagalit sa kanya. May ipinanganak na king of the Jews, tapos naisahan pa siya ng mga matatalinong lalaking ito na doble galit. And he gave orders to kill all the boys in Bethlehem, hindi lang sa Bethlehem, and its vicinity, who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. So kung meron kang anak, pamangkin, apo, kapatid na 2 years or younger, pinatay sila, yung mga batang lalaki. Dahil sa katabilan ng mga wise men, napahamak ang mga bata sa Bethlehem. Hindi natin naiisip yan. Wise men lang tayo ng wise men, ano? May mga wise, may kawaisan, pero meron din yan ng mga foolishness. No? So, what are the results? Happened. God had to warn them in a dream not to go back to Herod. Ayan, diretsahan na sila na sinabihan ng Diyos, huwag kayong babalik. Natawag-tawag pa naman kayong wise men. No? Hindi ko naman kayo pinapapunta doon. Binigyan ko na kayo ng star. Tatanong-tanong pa kayo. Tuloy, wala man lamang dignity ang pag-alis nila sa Israel. They had to flee the country by another route. Pumasok sila sa front door, umuwi through the back door. Tapos na yan matagal na. Ano ngayon ang kinalaman natin? Let's discuss how we can be unwise like the wise men. Like the wise men, we can choose low. Binibigyan na nga tayo ng mataas na choice ni Lord, pipili ka pa ng mas mababa. Star na nga, people pa ang kanilang tinanong. Star from heaven, heavenly body, tinuturuan ka ng pupuntahan, tapos tatanong-tanong ka doon sa mga naglalakad dyan sa kalye, na wala namang kaalam-alam. Maraming mga kahulugan sa buhay natin yan, mga kapatid. We can abandon a high calling. We can abandon a high standard or a high moral position for a low one. Oras na iniwan natin yung mas mataas na choice, pumunta tayo sa mas mababa. Tinalikuran natin yung mas malinis, pumunta tayo sa marumi. Tinalikuran natin yung mas tama, ginawa natin yung mali. Para na tayo itong mga wise men. Star na, ibinaba pa sa people yung reference. Sabi nga ng matatanda, nasa banig na, lumipat pa sa sahig. Or you jump from the frying pan to the fire. Mabuti-buti na sana, ibinaba pa. Kaya ang ipinapaalala sa Revelations 2:5, sa mga nakakalimot sa matataas na pagtawag at standard ng Diyos, remember the height from which you have fallen. Nung bagong Kristiyano ka, hindi nagsisimula ang araw na hindi ka nagko-quiet time, nananalangin, nagba-Bible reading. Hindi ka mabubuhay ng isang linggong walang Bible study, walang fellowship. Yung mga pandaraya itinigil, pinutol ang mga masasamang relasyon. Pero maya-maya na may bumabalik-balik na naman sa mga yon. Sabi sa Bible, like a dog, you return to your own vomit. Naranasan mo na yung mataas na espiritualidad. Bakit ka ngayon nagtsatsaga sa mas mababa? Naranasan mo na yung malapit na relasyon sa Diyos. Nagtsatsaga ka sa relasyong on and off. Uminit lumamig.
Para ka ng wise man. Star na, naging people pa. Like the wise man, we can abandon godly and spiritual guidance for ordinary counsel. Baka kakuha ka naman ng mataas na guidance from God, from godly people, from the Word of God. Pero kung kani-kanino humihingi ng payo, anong uri ng payo ang makukuha natin kung ibinaba mo mula sa bituin tungo sa mga taong bayan na naglalakad-lakad dyan? Habang pwede ka naman makakuha ng mga butil-butil na wisdom kahit kanino, pero dapat tinitiyak mo that you go for the highest choice. That when you have to make a choice, you look up to the star and not just among fellow mortals for guidance. Like the wise men, we can be confused and disoriented by a short, perhaps a temporary silence of God or silence of the good. Ba't kaya nagtanong-tanong sila samantalang may bituin? Sabi nga natin, maaaring pansamantalang nawala yung bituin sa kanilang paningin. Di nila nakita. O nandyan, pero pinili nilang magtanong kasi yun na ngayon ang pinakatamang gawin. Nandun na sila, malapit na. Pinairal nila yung kanilang human wisdom na wala tuloy yung star. Alam mo naman ng Diyos, kung ayaw mo sa Kanya, hindi Kanya pipilitin eh. So, sa iba ka nagtanong, hindi tumahimik si bituin. Pero nakita nyo, wala rin namang narating yung pagtatanong-tanong nila, so nagpakita nilang uli yung bituin. Sa buhay natin mga kapatid, kuminsan yung star ng Diyos, parang nawawala. Parang hindi mo alam yung gagawin mo. Walang guidance. Hindi mo alam kung anong hakbang ang tama. Marami kang pagpipilian, hindi mo alam. Alam nyo yung gawin nyo mga kapatid? Manahimik kayo. Wala palang guidance, huwag kang gumalaw. Wala ka pala nakikitang star, dito mahimik ka dyan, umupo ka, matulog ka, manalangin ka, magmerienda ka dyan, hanggang lumabas ulit. Ang tagal-tagal na nga nagpakita, nasunda na nga, malayo na nga narating. Ngayon pa bang malapit, saka talaga yun mawala. Ganun ang Diyos eh. Kuminsan, ramdam na ramdam mong nandyan, pero kuminsan, hindi mo maramdaman. Kadalasan naman, tayo rin yung may kasalanan, kaya hindi natin maramdaman. Pero pag hindi natin nararamdaman, hindi wala kang nararamdaman, huwag kang gumawa ng pasya. Wala palang guidance eh, hindi pala clear. Ba't kailangan mong tumalon? May mga bagay na ipinaghihintay. Pero kuminsan may mga tao na iinip. Nakita niyo yung mga Israelites. Star na nga, ibinaba pa. Ano ibig natin sabihin? Ang Diyos, si Yahweh, ang dami ng himala na ginawa sa kanila hanggang biniyak yung dagat, nakalampas sila. Ang dami pa. Pero nung si Moses umakyat sa bundok para makipag-ulayaw sa Diyos, binibigyan pala ng 10 utos na inip yung mga tao sa baba. Tagal naman ni Moses, baka namatay na yun. Baka nawala na. Kailangan gumawa na tayo ng paraan. Anong sabi nila sa Exodus 32:1? When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." Iniligtas na nga sila sa katakot na dilubyo. Nung mainip, gumawa tayo ng mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, ang tagal na, baka hindi na bumalik yan. Hindi na natin alam nangyari. Yung pala hindi mo alam ba't di ka manahimik? Mabuti sana kung alam mong namatay, alam mong nawala. Hindi mo pala alam Mga kapatid, marami tayong ginagawang mali kasi hindi natin alam. Ang policy, hindi mo pala alam, manahimik ka hanggang malaman mo. Kung minsan nagsususpecha ka pa lang na yung asawa mo nagtataksil, hinihiwalayan mo na. Hindi mo naman pala alam, kutob mo pa lang. Dapat alam mo. Pag hindi mo alam, manahimik. Learn to wait in between moments. May puhunan kayo, hindi nyo alam kung saan kayo mag-i-invest, hindi clear, manahimik muna kayo. Pahiram nyo muna sa akin. Diba? Huwag muna kayong gumawa ng mga hakbang na mapanganib. Ipatago nyo sa akin yan. Hindi mo pala alam Ang dami-daming tao gumagawa. Ba't mo ginawa yan? Kasi hindi ko alam. Ganun yung mga so-called wise men. Nawala yung bituin sa paningin nila, gumawa ng hakbang, nagtanong-tanong. Hindi naman ganun Dapat sa simula pa lang, sabi ng langit, ipagtanong nyo na sa east pa lang at nang makarating kayo. Hindi naman sila nagtanong-tanong
Ba't ngayon, biglang nagtanong-tanong? Psalm 37:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret. Manahimik ka dyan. Sometimes you accomplish great things by not doing anything. Not all the time, ha? Pero may mga panahon na ang pinakamagaling mong magawa, wala kang gawin. At nang sa ganon, hindi ka makagawa ng mali. Luke 21:19, by standing firm, you will gain life. One lesson we can learn is do not substitute a bad or a poor choice for non-choice or for non-activity. Siguro hindi sila mapakali, wala silang magawa. Gumawa na lang ng kung ano na lang, nagtanong-tanong na lang. Tulad nga ng binanggit natin, non-choice, non-activity is greater than doing and choosing a bad item than doing what should not be done. Mas mabuting wala kaysa walang kwenta. So mabuti na wala kang papa kaysa nagkaroon ka nga ng papa, wala namang kwenta. Mas mabuti na yung wala. Mas mabuti na si Mr. Right na wala pa kaysa kay Mr. Right now na konsumisyon. Mas mabuti na si Miss None kaysa kay Miss Wrong na sa pag-aapura mo, yung Mr. Right naging Mr. Right now. Sino na lang unang dumaan dyan naka-Adidas, kapakasalan na dahil sa pag-aapura. Maraming nangyayaring mali pag ang tao nag-aapura. Another lesson we can learn from this episode is that we can forget great and wonderful stars in just a short, non-star moment. Kahit ang dami-dami ng himala sa atin ng Diyos, pag dumaan ng 2 linggo, 3 linggo, 4 na buwan, 6 na buwan na walang himala, nalilimutan mo nang naghihimala nga pala yung Diyos. Kahit ang tagal-tagal mo nang nabuhay, na hindi ka pa naman namatay kahit kailan sa uhaw, pag nagbabasa ka ngayon ng dyaryo, natatakot kang ikamatay mo yung uhaw dahil nauubos sa daw ang tubig sa planeta. Ang tagal mo nang nabuhay na umiinom, kakainom ka pa hanggang mamatay ka. May Diyos kasi. Natatakot tayo sa mga bagay na kung ano-ano. Nalilimutan natin yung kadakilaan ng Diyos. Ganyan din tayo sa tao, mga kapatid. Ang bait-bait sa'yo nitong si tao, ang dami-daming ginawang mabuti. Minsan ka lang nalimutan, minsan ka lang na hindi nabigyan ng gusto mo, minsan ka lang na di naalala. Nilimot mo na lahat ng kabutihan. Tinandaan mo na lang yung mali. Yung mga Israelites ganyan. They forgot blessings and they forgot high moments of their national life. They were slaves in Egypt. Moses victoriously led them out. Imagine the most powerful empire on earth that had been there for 5,000 years. Yung mga slaves na mga mahihirap, wala naman silang army, nakawala sa kanila. Ang daming himalang naganap. Nagpapaulan ng pagkain mula sa langit. Binubuksan ng dagat para sila tumawid. Pinakinain ng lupa ng buhay, yung mga hindi masunurin. Ang dami pa. Pero oras na naiinip sila, gusto nila magbalik sa Egypt. Nalilimot nila ang kadakilaan ni Moses. Minsan ganyan din yung mga tao. Pag lingkuran mo na matagal, 10, 20 years, minsan ka magkamali, papatayin ka. Nililimot nila na, we should look at batting averages. At pag tinignan nyo yung batting averages ng kadakilaan ng Diyos, siguradong panalo. Pero sa Exodus 16:2, tingnan nyo itong mga Israelites. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Matapos silang sumama sa Exodus, pinagdiwang ang kalayaan nila mula sa malulupit na mga taskmasters na Egyptians. Ngayong sila'y nauuhaw-uhaw, nagugutom-gutom, hindi makain ang mga gusto nila. Sabi kay Moses, ay mabuti pa, hinayaan mo na lang kami sa Egypt. Doon, masarap ang pagkain namin. Ba't mo ba kami dala dito? Puro mana. Kakasawa na yung mana na yan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, minsan nagtaboy ng kutakot-takot na ibon para mag-barbecue sila. Bihira mga tao to. Nagsasawa pa sa pinapadala kong mana. Mga ibon, punta doon. Kawawa mga ibon na barbecue. Ganyan ang mga tao. Ganyan tayo. Ang gusto lang nating tandaan,
yung pinipili nating tandaan. At kadalasan, yung hindi maganda, ang tinatandaan natin. Pag ganyan ang ating mga pananaw sa buhay, nawawalan tayo ng pag-ibig, pagtingin sa ating kapwa na otherwise dakila dapat. At humihina din ang pananalig natin sa Diyos. Kasi kung nililimot natin ang magaganda niyang ginagawa, ang maaalala mo, yung mga kakulangan sa iyong paningin, manghihina ka, manlulumo. Ikaw din ang lugi niyan. Of course, we can learn that we can talk to and get guidance from and divulge information to wrong people. Kita niyo yung wise men, mali ang napili nilang kausap. Kadaldala nila, nalaman patuloy kung ilan dapat yung patayin, anong edad, etc., etc. Kaya sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 5:2, do not be quick with your mouth, so let your words be few. Huwag daldal ng daldal. We can talk too much to the wrong people. Ang hirap-hirap kung yung nanay mo, kapatid mo, pinsan mo, may pagkatsismosa, tapos lagi ang daming kausap. No? Nalaman na ng buong barangay lahat ang lihim niyong magkakapatid, lihim ng pamilya niyo, dahil napakatabil ng isang member ng family ninyo. Hindi na marunong mag-ingat kung ano sasabihin. Ecclesiastes 5:3, as a dream comes when there are many cares, so the speech of a fool when there are many words. Nakakaligalig, nakakagulo ang mga hindi matatalinong pagbubukas ng bibig. Sabi, binabantayan yan. Do not talk too much. Proverbs 20, verse 19, a gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. In that case, the wise men talk too much. Why too much? More than 20 young boys gave their lives for this. Nung pinag-aralan ng mga demographers, mga nag-aaral ng populasyon, the possibility of how many boys could have been killed, they place it at around between 20 to 30 ang napatay dahil doon. Dahil sinabi nila 2 years ago, lumabas yung between. Mahirap bang computein yun? Sabi, mula noon hanggang ngayon, lahat ng ipinanganak na lalaki, patayin. Dahil sa ating katabilan, we can endanger, damage, and destroy others with our careless talk, with our misplaced trust. Kung gusto nyo magtiwala, mga kapatid, ipagtiwala nyo lang yung inyo. Huwag nyo idama yung sa iba. May close friend kayo, gusto nyo sabihin ang buong buhay nyo, bahala kayo kung gusto nyo sabihin. Pero you are not at liberty na sabihin yung buhay ng kapatid nyo, ng pinsan ninyo, ng nanay nyo. Kung sila ang gusto magsabi nun, hayaan nyo sila. But you are not at liberty. Kaya kung minsan yung mga nagte-testimony, aakyat dito, isa po akong masamang babae. Marami na po akong lalaking nakasiping. Nandito po sila. Yung po isa doon, nakablo, yan po yan. Nagturo na. Kung gusto mo sabihin ng mga kasalanan mo, huwag ka na magdamay ng iba kung ayaw nila magsabi ng kanila. No? Hindi tayo dapat nagsasalita ng ganyan. Yung mga iba, kung tatanungin ka ng tatanungin, tungkol sa kapatid mo, tungkol sa pinsan mo, you say, I'm not at liberty to talk about their lives. No? You're at liberty to talk about yours if you're foolish enough. No? But you are never at liberty to talk about other people's lives. Mayroon pa tatanong, huy, anong cellphone number ni ano? Naku, binigay sa akin Bigay mo na sa akin, ikaw naman, para namang wala kang trust. Wala nga. Kung gusto ba niyang ibigay sa'yo yung cell number niya, ba't di niya ibigay sa'yo? Ba't sa akin mo kailangang kunin? Kaya mga kapatid, pag meron po kayong alam na cell number, address, telephone number, whatever, you are not at liberty to give it to other people. You are not at liberty. Kaya mga kapatid ko, hindi nila alam ang cell number ko. Akala nung iba, nagsisinungaling mga kapatid ko. Because everybody likes to get my cell number from my sisters. So my sisters don't know. So they don't have to lie at hindi nila kailangang makisama. Talagang hindi nila alam. My staff know. So yung pamilya ko, pag may kailangan official business sa church, they have to pass through my staff. One rule in my family, nobody discusses church business with me unless through my office.
Kasi lahat ng mga gustong nakikipag-away-away dyan, gustong kampihan ng pastor, lalapit sa kapatid ng pastor. Iiyak-iyak doon. Yung kapatid naman ng pastor, habang kayo nanananghali, "Hoy, kawawa naman yung kaibigan ko, inaapi ng deaconess mo." Ganyan, ganyan, ganyan. Yung mga kamag-anak, ang pagulo yan sa church. No? Lalo mga nanay ng pastor, asawa ng pastor, makikisali-sali kung kani-kaninong usapan. Mamaya, kakampi na siya. May access sa pastor. Mamaya, nai-influence na yung pastor to be impartial. No? Because when you're a pastor, you're everybody's pastor. Wala ka dapat kinakampihan. So, pinag-iingatan mo yung nakakalapit sa'yo. Kasi yung dadaanan ng mga tao na on their own cannot come close to you. No? You have to be very careful. Because sometimes you are forced to be distant from many people. Because the moment they become close to you, they will use their influence. No? Kaya pinag-iingatan na ganyan mga bagay. Kita nyo itong mga wise men, nasabihan ng sikreto, na i-divulge. Wise pa naman sila. Paano pa tayong lesser mortals? Kaya kailangan lagi ka nag-iingat. Because we can endanger so many people. Ecclesiastes 5:6, "Do not let your mouth lead you into sin." Kakamali Proverbs 10:19, "When words are many, sin is not absent. But he who holds his tongue is wise." Pag maraming salita, maraming mapapahamak. In this case, maraming namatay, maraming naulila dahil sa katabilan ng wise men. So could you be a wise man, but with unwise impatience, unwise choices, or unwise talkativeness? Be careful. Gusto ko isipin natin ngayon mga kapatid. Right now, let's bring to the here and now ang usapan. Sino ang maaaring napapahamak dahil sa kadaldalan natin? When you have access to famous, powerful, influential people, everything they share with you is privileged information. You are not at liberty to repeat that to others. Halimbawa, kapatid ka ng pastor, kapatid ka ng mayor, kapatid ka ng governor, kumakain kayo, syempre, at is siya, nasabi niya sa'yo, alam mo, naiinis ako dyan sa mga taga-baryo, ganyan Ganyan-ganyan sila. Ikaw naman, alam mo, ang kapatid ko, naiinis sa inyo. No, you are not supposed to say that. Ang isinyer sa inyo lang. Hindi nyo pwedeng ilipat sa iba. Otherwise, hindi na kayo pagtitiwalaan, pati kayo, hindi na rin kukwentuhan. And one of the ministries of people who are close to those who are in power is so that those people who are in power can relax in your presence. They may put their hair down, roll up their sleeves, and just be transparent with what they think or feel. Kahit hindi kayo magbigay ng payo, yung nakapagsalita lang siya, nakahinga, malaking ministry nyo na yon. Pero kung matabil kayo, yung sinasabi sa inyo, in an off-guarded moment, uulitin nyo sa iba, puwera na rin kayo sa kukwentuhan yan later. Hindi na kayo makakapag-minister. Yung iba kasi gusto lang magyabang. Gusto nilang patunayan na may access sila, kaya magdadaldal sila ng alam nila na otherwise privileged information. Hindi alam ng iba. Para lang sila magyabang. Alam niyo, ang ministry ng mga malalapit sa makapangyarihan ay hindi magyabang, kundi mag-protect. No? To be low-key, hindi ka napapansin, yung tuloy na iinis sa'yo, marereflect yung inis nila dun sa malapit sa'yo. Meron tayong ganyang klaseng ministry. The wise men were privy to very, very classified information and they divulged it. Dapat hindi tayo ganon. And sometimes in careless talk, we misrepresent. Ito ang bantayan nyo mga kapatid. Si A may gustong sabihin kay B, sa inyo pinadaan. Kung ano ang sinabi sa inyo, yun ang ilipat nyo. Pero hindi Kadalasan, kung ano yung sinabi sa atin, kukulayan natin ang sarili nating opinyon, nung gusto nating mangyari, tapos yun ang ililipat natin kay B, na parang yun ang bigay ni A, pero hindi naman. Kaya sabi ni Balagtas, bihirang balita'y magtapat, magkatotoo may marami ang dagdag. Kasi ang sinasabi ko na sa'yo, hindi yung sabi niya, kundi yung sana yung gusto kong sabihin niya sa'yo. So gagamitin ko lang na kinausap niya ako, pero ang sasabihin ko na yung gusto ko, na iba na edit. We give tone to any message, and be careful because the people of God are people of truth. Kung ano yung tone, yung pala, sabi nito, alam mo, medyo naghihinanakit ako dyan kay paglipat na sa'yo, alam mo, galit na galit sa'yo. Ikaw pala talaga yung galit, no? So you project your feelings and your values to the message, and you change it. Isa yan sa uri ng pagsisinungaling na hindi napapansin ng iba.
Pag iniba mo yung tono, yung kulay, yung bigat ng pangungusap, para magawa mo yung gusto mo at matupad mo yung gusto mong mangyari, isang uri yan ng pandaraya. We should not edit and we should not give tone. We should not even package words that we hear. Dapat journalistic, hindi editorial ang reporting. Psalm 62:8, anong sinasabi niyan tungkol sa Diyos? Trust in Him, trust in the star at all times. Nagtiwala yung mga wise men hanggang Jerusalem. Nung nandun na, hindi na sila nagtiwala, nagtanong na sa tao. Mga kapatid, magtitiwala kayo sa Diyos, lubusin nyo na. At kung dumarating yung panahon na nagdududa ka kung ano nga ba talagang gusto ng Diyos, be quiet, be still. Lalabas din yung tala na yan sa tamang panahon. Even when the Lord is quiet or seemingly invisible or seemingly distant, He's always near. Sabi niya, I will always be with you. I will never leave you. I will not forsake you. Pagkakamali ng mga wise men, nagkulang sa pagtitiwala. Pinaandar yung kanilang practical wisdom, naging impatient, may napahamak tuloy. Paano nangyayari yan sa ating buhay? Aming Diyos sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos na maunawain, marunong, mapagpatawad. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo kami pagka may napapahamak dahil sa aming kadaldalan. Lalo naman, patawarin niyo kami pag nagkukulang kami ng pagtitiwala. At gumagawa na lang kami ng paraan namin pag hindi malinaw sa amin kung ano yung paraan niyo. Turuan niyo kami maghintay. Turuan niyo kami, Panginoon, na manalangin. Patahimikin ang loob namin kahit kami naiinip. At ngayon, dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng anak mo narito, nakikinig ng mensahe mo, may pagkainip, hindi malinaw ang guidance na nagmumula sa inyo, hindi nila makita yung star, ituro mo sa amin, Panginoon, na maghintay. Huwag gumawa ng mga mararakas na hakbang. Huwag humakbang patungo sa dilim kasi hindi namin alam kung saan pupunta yon dahil wala lang magawa. Give us, Lord, and teach us the value, the beauty in waiting. To wait upon your Spirit, to be still, so we will know that you are God. Turuan mo kami, Lord, na maging mapagbantay sa aming bibig, na ipinagkakatiwala sa amin na impormasyon. Huwag namin ibigay kung kani-kanino lang, lalo't hindi karapat-dapat. Give us discernment, so we may know when to speak and when to be silent. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, with heads bowed, at hilingin pa sa Panginoon ang mga mas personal pang aplikasyon ng mga karunungang ito.